Ka-Express, isang bagong pangalan na naman ang biglang umugong sa usapan ng Gilas Pilipinas fans. At hindi ito ordinaryong prospect lang, film and a rising star na si Jared McCain. Ginugulat niya ngayon ang basketball world, hindi lang dahil sa kanyang explosive scoring at superstar aura sa NBA, kundi dahil sa posibilidad na siya ang maging pinaka-ideal na naturalized type weapon ng Gilas kapag tuluyan ng magretero si Justin Brownlee. Sa nakarang buwan, lalong lumakas ang usapan matapos kumpirmahin ni McCain ang kanyang Pinoy roots at nagpakita ng openness sa posibilidad na maglaro para sa Gilas kung papayagan. At dito nagsisimulang mapaliw ang imahinasyon ng mga Pinoy basketball fans. At bakit? Dahil sa modern basketball, sobrang hirap makahanap ng guard na kayang pagsabayin ang elite shooting, shot creation, confidence, pace control at superstar mentality. Pero si Jared, parang built mismo para sa international basketball. Sa murang edad pa lang, napatunayan na niya sa NBA na kaya niyang umiscore laban sa elite defenders habang may fearless mentality na bihirang makita sa mga rookies. At mas nakakagulat pa, habang marami ang sanay sa idea na big men o imports ang naturalized focus ng Gilas noon, posibleng magbago ang blueprint kapag si McCain ang naging target sa future. So imagine this lineup: Jared McCain, Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos, Kevin Kembao. Biglang nagmumukhang world-level perimeter team ang Gilas at habang papalapit ang post-Brownlee era, may isang realization ngayon ang maraming fans. Posibleng hindi lang simpleng replacement si Jared McCain, posibleng siya ang pinakamapanganib na naturalized prospect na nakita ng Gilas sa modern era. Habang tumatagal ang modern era sa international basketball, unti-unting nagbabago ang formula ng panalo. Hindi na sapat ang basta may dominant big man lang, hindi na rin sapat ang traditional scorer lang. Ngayon, ang pinaka-importanting commodity sa FIBA basketball ay elite shot creators, mga guards na kayang gumawa ng offense kahit sarado ang depensa, kayang bumitaw ng momentum killing threes at kayang kontrolin ang pacing sa ilalim ng pressure. At dito pumapasok si Jared McCain. Sa NBA pa lang, maraming analyst na agad ang napapansin ang maturity ng kanyang laro. Hindi siya yung typical rookie na umaasa lang sa athleticism. Ang strength niya ay composure, footwork, shot making at confidence. Kahit nung early stretch niya sa Philadelphia, nagpakita agad siya ng high-level scoring instincts bago pa man siya tamaan ng injury setbacks. At kahit nalipat siya kalaunan sa Oklahoma City Thunder, nananatiling mataas ang tingin ng maraming observers sa kanyang long-term upside dahil swak siya sa modern NBA spacing system. Pero para sa mga Pinoy fans, hindi lang NBA talent ang dahilan kung bakit sobrang intriguing siya. Ito ay dahil sa kanyang Pinoy roots. Nang kumpirmahin ni McCain ang kanyang Pinoy heritage, Was he Filipino? Oh, Filipino. Yeah. at nagbigay pa ng shoutout sa Asian at Pinoy community, literal na sumabog ang excitement online at nang lumabas pa ang reports na open siya sa posibilidad na maglaro para sa Gilas Pilipinas kung magkakaroon ng opportunity, lalong lumalakas ang usapan tungkol sa potential future na bilang naturalized player ng ating national team. At kung iisiping mabuti, sobrang logical ng fit. Sa loob ng maraming taon, si Justin Brownlee ang naging puso ng Gilas system, clutch, leader, versatile scorer, stabilizer sa high-pressure games. Siya ang player na kayang magdala ng offense kapag nagsisimulang mag-collapse ang sistema. Pero hindi habang buhay mananatili si Brownlee at yun ang pinakamalaking tanong ngayon ng Gilas future. Sino ang pwedeng pumalit? At kapag si Jared McCain ang pinag-usapan, parang nag-iiba agad ang ceiling ng team. Dahil unlike traditional naturalized bigs, si McCain ay guard creator. Ibig sabihin, kaya niya baguhin mismo ang offensive identity ng Gilas. Mas mabilis ang transition offense, mas dangerous ang pick and roll game, mas lethal ang perimeter shooting, at mas mahirap depensahan sa late game situations. Dagdag pa rito, bagay na bagay siya sa bagong henerasyon ng Gilas core. So imagine, McCain creating space habang nakaspot up sina Dwight Ramos at Kevin Kembao sa wings, habang sina Kai Soto at AJ Edu naman ang rim protection and lob threat sa loob. Biglang nagmumukhang modern international basketball machine ang Gilas. At baka yun ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Hindi na fantasy level idea si Jared McCain para sa Philippine basketball fans. Unti-unti nang ito nagmumukhang seryosang possibility. Pero habang mas lumalalim ang usapan tungkol kay McCain at ang Gilas,
mas lalo rin nagiging malinaw kung gaano kalaki ang pwedeng maging epekto nito ng future ng Philippine basketball. Kasi sa totoo lang, matagal ng problema ng Gilas ang elite perimeter creation laban sa world level competition kapag kalaban na ang mga bansang tulad ng Australia, Canada, Latvia o kahit New Zealand, doon lumalabas ang difference ng high level guard play. Kapag nagsikap ang depensa, kailangan mo ng player na kayang gumawa ng sariling tira kahit under pressure, isang scorer na hindi natatakot sa physicality, isang guard na kayang pumatay ng momentum gamit ang isang malaking shot. At yun mismo ang profile ni Jared McCain. Hindi siya simpleng shooter lang, isa siyang modern combo guard na kayang maglaro on-ball o off-ball. Kapag umatake sa pick and roll, kayang mag-create ng separation, kayang mag-init bigla mula sa press, at higit sa lahat, may confidence siyang para veteran kahit bata pa. Sa NBA at college pa lang, kitang-kita na ang kanyang fearless mentality. Hindi siya natitinag sa spotlight, hindi siya natatakot sa expectations. Sa katunayan, parang mas lumalakas pa siya kapag mas malaki ang pressure. At sobrang importante niyan para sa FIBA basketball. Dahil ibang klase ang intensity ng international games, mas physical, mas tactical, mas emotional. Kapag naglaro ka para sa national team, hindi lang talent ang laban, kailangan mo ng player na mentally built para sa pressure ng buong bansa na nakatingin sa bawat possession. At maraming fans ngayon ang naniniwala may ganong aura si Jared McCain. Pero ang mas exciting dito, posibleng perfect timing ito para sa bagong era ng Gilas. Habang sina Kai Soto, H. Edu, Dwight Ramos, Kevin Cambal, Paul Tamayo at iba pang batang core ay papasok sa kanilang prime years, kailangan nila ng lead creator na pwedeng maging offensive engine ng team. At kung sakaling mangyari ang McCain-Gilas scenario, posibleng ito ang pinaka-skilled perimeter core na nabuo ng Pilipinas sa modern era. So imagine natin ang spacing, Kai Soto bilang 7'3 rim protector at interior passer, H. Edo bilang mobile defensive anchor, Kevin Cambal bilang versatile forward creator, Dwight Ramos bilang two-way wing, tapos Jared McCain ang primary initiator. Biglang nagiging mas mabilis, mas dynamic at mas unpredictable ang Gilas offense. Hindi na lang ito aasa sa isolation plays o pure hustle basketball, magiging modern spacing and pace system na kayang makipagsabayan sa elite international teams. At baka yun ang dahilan kung bakit sobrang daming Pinoy fans ang biglang na-hype sa pangalan ni Jared McCain. Dahil pakiramdam nila, siya ang klase ng player na matagal nang hinahanap ng Gilas pero bihirang makita. Isang natural scorer, isang modern guard creator, isang player na kayang baguhin ang identity ng buong national team. At habang papalapit ang susunod na henerasyon ng Philippine basketball, parang unti-unti nang nabubuo ang isang nakakatakot na posibilidad magpatotoo ang McCain sa Gilas. Baka ito na ang pinakamataas na offensive ceiling na nakita ng Philippine basketball sa buong modern era.